Okay, mayong gabi kanatong tanan mga higala o paigsoon ko diya sa inyong himutangan. Ayan mo palayo. Mao na ni ang atong ginahulat no sa pila ka mga oras ang dako nga mga discussion kung lantugi actually professional debate ni sa mga igsoon. Ang atong naila na kayo nga board member sa Tibok Negros Oriental, Woodrow Makiling, presidente sa CFD sa Negros Oriental, o ang iyaha nga katunggali si Ustad Ibrahim Romas. Doon na po sa ako kasinatian may tungkol sa Quran o sa Biblia, dugay sa Saudi Arabia mga 15 years sad. So karon atong madungog ang ilang tagsa ka mga baruganan mga igsoon. Atong naila na kayo nga mga pundok nga mga dago nga pundok sa tibuok nga kalibutan. Ang pagtuong Katoliko, pamatud-an ni board member Woodrow Makiling, presidente sa CFD, nga ang Biblia pulong sa Dios. O siyempre kayang pamatud-an, affirmative siya na may negative ani supako ni siya mga isang sa ato nga igsoon nga Islam si Brother Ibrahim Romas. O karon akong ihatag ang pagpaila sa atong mga maglalantugi niini nga kagabion mga igsoon o mahigala ko. Board member imo. Daghang salamat, Mr. Moderator. Atong mga igsoon natong nga mga Muslims, no? Pinanguluhan ni Imam Ibrahim Rosas. Ako mga igsoon nga mga Muslims, akong kaubanan sa Catholic Faith Defenders Incorporated of the Diocese of Dumaguete. Mga binati ko mga igsoon dinhi karon sa atong balambuon nga pantawan nga kaniadto gitawag kinig the Boulevards of Broken Dreams. Karon pantawan na siya, no? Unya kini nga to pagkulo-kabildo mga igsoon, namagunay singki sa katarungan tungod kay wala man magkahiusa sa mga baruganan sa atong pagtuo. Muna kini nga to diri, wala ni siya mura ba inigsuon, friendly discussion. Walay kapin kabubuton kay kita din ni sa dakbayan sa Dumaguete. Kinahanglan ta og kalinaw, no? Unay nakanindot din sa dakbayan sa Dumaguete. Kaya ang mga lumulupyo gusto kayo nga magmalinahon. Usa kining karong gabi una, no? Usa lang ni ka singki sa katarungan. Gumikan kay wa man magkahiusa kita sa atong pagtuo. Ngadto sa atong labing makagagahon nga Dios. So salamat unya kining tanan amo kining itugyan ngadto sa labing makagagahon nga Dios nga kinsa karon siya ang among gipasidunggan. Daghang kaayong salamat. Okay, mo to na inyong madungog ang sa hanay sa pagtuong Katoliko si ang mudala si ato ang pinalangga nga board member sa Negros Oriental. Ako na pong ihatag ang panahon sa pagpailaila sa atong saya nga katunggali sa paniniwalang Islam. Ustads, ipaila sa Ustads ang imuhang kaugalingon. Bismillahirrahmanirrahim. Ako si Abraham Romas, dati akong Seventh-day Adventist Evangelista. 1988, I graduated from Silliman University. 16 years ako sa Saudi Arabia. 12 years ako sa Qatar. Alhamdulillah, ito na akong trabaho. 10 years ako dito, ito rin ang trabaho. Symposium, lecture, debate. So it's my honor and privilege na akong katunggali karon mo si Honorable Woodrow Makiling Senior, isa ka board member din sa atong dakbayan sa Dumaguete City. And I presume, alhamdulillah, this will be a good debate, just debate, and sa inyo ang kamuna ang hustisya, hatag og hustisya o hukom o kinsa may angay atong dawaton. Tanaw ninyo sa kang Sir Woodrow maayo ang iyang panulti, tuo mo sa iya.
Pero kung mutuo po sa ako, sa akong gisulti, dinhi mo sa kuha, makaasawa gid mo upat, kay Musliman mi. So, bantay gid mo igsoon. Musunod sa kuha, kaasawa gid upat. Kaduhan na ba akong asawa? Sige igsoon. Okay, no, sa walay langan-langan, ako nang ihatag kanila pa sarili pa. Akong i-review ang ilahang matag usa ka habig, no, habig. Dunay sila'y duha ka barog. Kada usa, affirmative o ang negative side. Kada barog nila bisan 15 minutes. Og akong ihatag ang unang pagpabarog ni board member Woodrow Makiling Sr. sa iyahang pamatuod nga ang Biblia pulong sa Dios sulod sa 15 minutos imo board. So mga igsoon, ako pa matud-an nga ang balaang kasulatan pulong gayud kini sa Dios. Kay ang hinungdan nga gihinganlan kini og pulong sa Dios tungod kay ang mga tawhanong magsusulat sa ini di pala sa Espiritu Santo. Mao na babasa nato diha sa 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20. Nga nagingon ang balaang pulong sa Dios nga ang mga magsusulat sa balaang nga Biblia gidala sa Espiritu Santo. Nilangdagan sa Espiritu Santo. Manang niyon si San Pedro nga mga balaang tao sa Diyos nisulti nga gidala sila sa Espiritu Santo. Kaya matod pa walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mao'y nagmundo sa ilang pagsulti, sa ilang pagtapik sa mensahe nga gikan gayud sa Diyos. So that is the meaning of the Word of God. That the Bible is the Word of God because the human authors will move by the Holy Spirit, the wisdom of God, mga igsoon. Pero tungod kay kini usaban ka libro nga naglangkop sa pakigdisog sa tao sa pagkabot sa kamatuoran para sa iyang kaluwasan. Pero doon ay mga gituhuan sa ato mga igsoon nga mga contradiction sa Biblia. Sa mga igsoon sila nga the Bible, ngayon sila nga the Bible is not the Word of God because of so many contradictions. Pero mga igsoon sa atong kulo kabelo karong gabi una, ako yung pamatud-an nga ang Biblia pulong sa Diyos. Tungod kay dili lang kay content sa Biblia, kundili ang ginaingon nato nga may ebidensya nga usab sa Biblia o gawas sa Biblia nga hantod karon mga taknaa mga isuon. Wala gayud kini maluka, wala gayud kini maluad sa daghan kayong mga kaaway nga naa sa sulod ug sa gawas sa simbahan. Mga igsoon, ang atong Biblia diha sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 28. Ang bugtong hibalo sa maabot, maugayod ang Diyos. Maugayod si Allah, si Yahweh. Busa kini kamatuoran nga gipahayag mga igsoon
gidasunan kini sa libro sa Quran. Na mabasa nato Surah 19, versikulo 51. Na si Moses adunay revelation. Adunay siya mga kamaturan nga gipadayag ni Allah. Dunay kasulatan nga gihatag gikan ni Allah. Sa Surah 17:55 mga isuon, si David, Hari David kun lawod, doon na sa revelation na gihatag ni Allah. Sa Surah 19:30, na si Jesus o si Isa, doon na revelation kung ebanghelyo na gihatag usab ni Allah. Kung niyon ang ako mga pinangga, mga Muslims, mga isuon, nga isalikway gyud ang balaang kasulatan. Isalikway ang Biblia, mga isuon, suri total, ang labing makalulukoy. Alaot kaayo ang pamahayag ni Allah, mga isuon. Kaya gani sa Quran, Surah Kapitulo 19, versikulo 43. Na si Jesus, anak ni Maria, yung katudlo kaninyo sa dalang sa kamatuuran. Naapo sa Surah Kapitulo 2, versikulo 62. Naningon si Allah, those who believe in Quran, and those who follow the Jewish scripture and the Christian scripture, and who believe in God, in the last day of work of righteousness, shall have the reward. Gantihan mga isuon, katong nagatuos sa Quran, nagatuos sa mga Jewish scripture o sa Christian scripture. Tagahan o ganti ni Allah. Muna ba ikson, nagiging mga ikson na itong mga Muslim na dunay kasulatan. Ang Hudiyo adunay kasulatan. Ang Kristiyanos adunay kasulatan. Apan maluwas gihapon sila. Sa ato pa, sa atong mga isuon, nakalapas sila sa rigna. Kung makaluwas ba ang balaang kasulatan sa Biblia. What do you think? Na nagsunod ni ining balaang kasulatan. Ningon si Allah, maluwas usap sila. Mga mga isuon nga, kung ato gyud nga basahon ang Biblia, tun-an nato matagpulong ug atong hashason daghan pag makita nga mga contradiction matutpadila. Na mga example, mga ison, ato ni madungog kay mga contradiction man sa Biblia matutpadila. Pananglitan kung atong abrihan, mga ison, kadtong gipahayag sa atong mga pinangga ng mga higala ug mga isuon. Usa kini kadakong alkanse sa kabatuoran. Kay iya baon lamang ang subjective perception. Ang kinaugalingon nga paghubad, pagklabtaw sa balaang kasulatan o Biblia. Apan wala niya tan-awa ang Biblia in the subjective manner. Subjective manner in view of the fact that the Bible
is the Word of God. Kay gatusan og libuan katuig nga wala pa gani maimbento sa siyensya. Mga igsoon, ang balaang kasulatan nagpahayag na wala pa gani maimbento sa siyensya. Pananglitan, ang kalibutan na ibawaan nato pinaagi sa mga scientifico sa 18th and 19th century. Yan ang kalibutan lingin. Mga isuon, ang Biblia mauwi nagpasiuna ni anak. Muna sa Isaias kapitulo 40 versikulo 22. Usa ka libo ka tuig sa wala pa matao si Kristo. Giingon nga ang Dios nagalingkod sa lingin nga kalibutan. So mga ison, ulahi ang sayensya. Ug doon ako'y tao nga naibalo ni anang kinaadman nga nasulat sa Biblia. Dili ka na mabasa na to sa Holy Quran. Unya ang kalibutan naglutaw nga walay dibitayan, wala kinihaligi nga gitungtungan mga isuon. Naana na sa Biblia ang Biblia o ang siyensya mao nagpahibalo riyan. O kini mga putaw nga ng lupad, karwahe nga putaw, mga barko ng putaw nga ng lutaw. Mabasa na mga isuon sa propesya ni Jeremias 4:13. O gipatayag ang katumanan ni ana sa Wright Brothers sa tuig may 1902. So kini mga butanga mga igsoon gipahayag sa libo ka tuig nga wala pa matao si Kristo, wala pa madiskubre sa siyensya at ang kamatuoran gisulti ng daan. Usa ka na kalig-on nga ebidensya nga ang Biblia pulong sa Dios. Unya dili masayop sahi sa gituunhan sa ato mga igsoon nga namong siya. Unya ka nag-iingon nga binastos nga naa sa Biblia, mga igsoon, sorry po dili na tinuod. Dako ka ng bakak mga igsoon. Yang pagbasa sa pulong sa Dios, nagdepende ka na kung giunsa nato pagdawat, giunsa nato pagsabot. Tungod kay sa Mateo 24:15, kung nabasa ka sa balaang kasulatan, sabta. Tungod kay naama na sa Biblia. In fact, sa Isaias kapitulo 5 versikulo 20 nag-ingon ang Ginoo nga ang usa ka kahayag yun ang iyang ngalan kung ang ngit-ngit mga igsoon ngit-ngit gayud ang ngalan. Busa kung tinuod nga ang amahan gihubog sa duha ka anak nga dalaga nga nahimong pakidulog sa amahan sa iyang mga anak. Sige. Usa ka na kapagpadayag sa kahuyang sa tawhanon nga kinaiya mga igsoon. Human nature. But there is an infinite mercy. There is an infinite mercy of God's love and forgiveness to sinners. That is the reality happening in the Bible. Now this should accept. We should accept the Bible, mga igsoon. Usa ka na kaligunan o kabatuoran nga nagbaon nato nga gisaysay sa balaang kasulatan nga nagpakita sa kahuyang sa katawhan. Apan gipadayag usab ang walay kinutuban nga kaluoy o pasaylo sa Diyos. Ang kahuyangan
sa tao ng iso. Isugutan usap ka na, isugutan usap ka na sa duha ka pasumbingay na oliva. Katong mabasa nato sa Ezekiel 23. Katong pagsikap sa dughan sa usa ka babae. Mga ison, natapos ang akong pagpamatuod, unya isunod na to ang interpellation.